Papakita ko ngayon sa inyo kung paano ko pinaghandaan ang aking paparating na mga kriling. So guys, ito guys, gaya ng nakikita nyo, ito yung malaking reptab. Malaki ito, mga 6 feet ang haba nito. More or less 6 feet itong reptab na ito. So guys, from the time na mag-hatch na ang ating mga breeder ay dito sila ilalagay. Dito ilalagay ang mga krilings. So aalagaan muna sila dito ng mga 2 weeks bago sila ililipat doon sa, ayun guys, doon sa kanilang magiging grow out pond. So, yung grow out pond na yan guys ay actually trapal pond yan guys. In-order ko yan, trapal yan na in-order ko online. Guys, ang sukat ng trapal pond na yan ay 5 feet, 3 feet and 1 foot length, width and height. Kompleto na yan. Mayroon na ring overhead filter. Ayan guys, nakalagay na overhead filter. Yan yung overhead filter na ginawa ko, na pinakita ko sa aking nakaraang video. So guys, actually ganito muna yung ginawa kong idea na na grow out pond. Kasi pwede rin naman akong gumawa ng concrete pond, kaya lang dito yung gagawin sa labas, sa backyard. Actually dalawa yan guys. Ayan, may nakaabang pang isa. Ayan. So just in case na kakailanganin ay gagawin din natin yung isa pang grow out pond. So guys, ayan, naka-ready na sila. Hihintayin na lang natin ang pagdating na ating mga krillings. Guys, ang nakikita nyo ngayon ay isang malaking reptab. Isang mahaba at maluwang na reptab ito. So, inilipat ko kasi dito yung pangalawa nating breeder na kahahatch lang. Kasi guys, doon sa kanyang dating kinalalagyan, yung maliit na aquarium ay hindi clear yung flooring kasi guys. Makikita nyo may mga pebble sa flooring. Oh. So, importante kasi guys na kapag ka nag-hatch ang isang breeder ay kailangan nandun siya sa tub o nandun siya sa setup na yung flooring ay clear. So ibig sabihin guys, para madali nating makita, yung mga newly born krillings kung nagsimula na silang humiwalay doon sa kanilang mother. Kasi guys, pagka mga bagong krillings na yan, maliliit yan eh. So pagka ganito guys, ayan, nakita nyo, puti yung flooring, clear. Madali nating makita kung nagsisimula ng humiwalay yung kanyang mga krillings. So guys, titingnan na natin. Titingnan na natin yung ating breeder kung may natitira pa sa kanyang kung mayroon pang hindi humihiwalay na mga krillings at ipapagpag na natin. Actually guys, yung una nating breeder ay nag-hatch na siya almost 2 weeks ago, at ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay itong ating pangalawang breeder kasi kailangan natin silang ipagpag para mahiwalay na yung kanilang mother sa kanyang mga krillings, sapagkat para maiwasan yung posible na makain ng kanyang mother yung mga krillings. Guys, ganito ang tamang paghuli kapag ka ang ARC nyo ay breeder, kapag ka may mga eggs siya or nag-hatch na siya. Kunin nyo guys yung kanyang buhatin nyo yung kanyang hide. So ilagay nyo siya sa isang basin guys. Huwag nyo siyang guys huhulihin ng net. Kapag kasi sa net, mahirap siyang hulihin doon dahil kakapit siya sa net eh. So mahirap nyo siyang tanggalin doon. So para maiwasan yung pagka-stress. Ganyan ang paghuli guys kapag ka may egg ang inyong mga breeder or nag-hatch na sila. Pag hinawakan nyo siya sa likod, sabay hawak doon sa kanyang buntot guys. Hawakan nyo siya ng firm. Kasi papalagyan guys eh, pipitik yan. So kung may mga eggs siya, pag pitik niyan, titilansik yung kanyang mga eggs. Or kung meron naman na siyang mga krillings guys, tatapon yon. So pagka huhulihin nyo siya at ipapagpag nyo siya, ganyan guys. So angatin nyo lang yung kanyang hides and then ilagay nyo siya sa isang basin, tapos doon nyo siya hulihin. So hawakan nyo siya, dito nyo siya hulihin sa likod. Ayan, sa may kanyang batok, sa may ulo niya, hawakan yung ganon, then sabay hawak din doon sa kanyang buntot. So ito guys, nakita natin. So wala na pala guys. So nakahiwalay na lahat ng mga krillings niya. So ibig sabihin, tapos na siyang mag-hatch guys. So wala na tayong ipapagpag. Okay lang naman guys yun na hindi na natin siya na ipagpag. Actually ano lang naman ito, inabot lang siya ng 2 nights saka 2 days dahil kamakalawa ng gabi lang siya unang
unang may humiwalay na krailing sa kanya, kamakalawa ng gabi, bali 2 gabi, at saka pangalawang araw ngayon. Mas maganda kasi guys na ganong katagal, paabutin nyo ng 2 araw na ganon para maiwasan yung mga premature. Kasi kapag may nakita kagad kayo ng mga himiwalay na krailings tapos ipinagpag nyo siya kagad, may mga premature doon, no? So may mga mamamatay doon. So pag ganyan, ayan, no? Kusa nang na humiwalay ng lahat. So 2 days pa lang na humiwalay na silang lahat. So wala na tayo ipapagpag guys. So eto, actually guys, pwede na nating ihiwalay itong mother. Pero kung guys hindi naman buried ang inyong crayfish at gusto nyo lang hulihin o i-check, kahit hindi nyo nahawakan yung buntot, kahit ganyan lang guys, pwede na. So ililipat na natin itong mother, hihiwalay na natin sa kanyang mga krailings. Siya nga pala guys, mapapansin nyo na hindi ko ginamit yung submersible pump o yung DIY overhead filter na ginawa ko. Kasi guys, hindi yung pagkaganitong mga newly born pa lang ang inyong mga krailings. So maliliit pa yan guys, napakaliliit pa yan. So kapag ginamitan nyo yan ng submersible pump, guys, mahihigop sila, sasama yung krailings, mahihina pa yung mga loob niyan. Kapag yan sumama doon sa submersible pump, nahigop sila dyan. So possible mamamatay sila guys, kasi mahihina pa loob ng mga yan. Kasi kumbaga sa kwan, baby pa yan. So kaya advisable guys na gumamit muna kayo ng mga sponge filter. Ito, mapansin nyo, 2 sponge filter yung ginamit ko dito. Ayan. So wag muna kayong gagamit ng submersible, kasi yung submersible na yan talagang pang grow out pond na yun. Pagka meron na silang mga edad nila, yung mga 3 weeks old na sila, ayun, pwede nyo nang ilagay doon sa kanilang grow out pond kung saan sila palalakihin, and then yun, doon nyo nagamitin ng inyong overhead filter. Guys, ito yung unang batch ng mga krailings natin na nanggaling doon sa unang breeder na nag-hatch more than 2 weeks ago. So guys, bali dito siya nag-hatch sa aquarium na ito kasi wala pa akong rep tub nun So kulang pa ako ng yung rep tub, kaya dito ko lang siya pinag-hatch. Although makikita nyo, ayan guys, hindi clear yung flooring nito, may mga pebbles siya. So malalaki na sila guys. Bali ano lang to 18 days pa lang to, pero kita nyo malalaki na rin sila. So mapapansin nyo guys sa aquarium, ayan guys, makikita nyo yung mga nakakalat dyan na hides nila. Yan, importante sa kanila yan, kailangan may mga hides talaga sila. And then ayan guys, makikita nyo rin may mga porous ring ako dyan na nakakalat. May ilang porous ring dyan, yung mga bilog na yan na kulay dilaw. So maganda kasi guys na mayroong ganyan ang inyong setup. Kailangan kalatan nyo ng mga ganyan. So kasi yan, mga porous ring na yan, yan ang tinitira ng mga good bacteria. Actually kulang pa yan guys dadagdagan ko pa yan dahil may paparating pa. So guys, ayan, mapapansin nyo may mga dumi dyan sa floorings, pero okay lang yan guys, kasi importante malinis naman ang tubig niyan guys. Nakakita nyo kung gaano kalinaw. So okay lang yan, hindi na natin sinasiphon pa, kasi kung isa-siphon natin yan maliliit, baka madisgrasya pa yung mga krailings guys. Kaya hindi na natin muna, hinahayaan lang natin yan para hindi na magalaw yung kanilang mga hides, kasi parso na magagalaw yung kanilang hides, una-una madidisturb sila, tapos baka madisgrasya pa, tamaan pa ng ating siphon, o kung ano man, madaganan pa sila ng mga hides na yan. So kaya hindi na natin ginagalaw pa sila. Makita nyo naman kung gaano kalinaw ang tubig niya, no? So malinis yan guys, malinaw yung tubig, malinis yung tubig na yan guys. Siya nga pala, pagka bago lang ang inyong breeder, bago lang siyang first time lang niya na magkakaroon ng krailings, don't expect na marami kaagad siyang magiging krailings, kasi kumbaga hindi pa siya ganong kasanay kasi sa pag-aalaga niya ng kanyang mga eggs, kaya may mga nasasayang doon. Kaya huwag niyo ma-expect na marami kaagad, na abutin kaagad ng hundreds. So guys, maraming po salamat. Hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa patuloy ng mga sumusubaybay. Sa mga tumambay sa aking channel, bagamat hindi nag-subscribe, salamat pa rin po sa inyo ng marami. Sa mga may comments, suggestions,
just comment down below. Maraming pong salamat. Mabuhay po tayong lahat. See you to my next video.